Noong Marso 2019, ginagawa ko ang tungkulin ko bilang supervisor ng gawaing nakabatay sa teksto ng iglesia na kasama rin ang pagsasala ng mga artikulo. Nang panahong iyon, dahil sa ilang pagbabago sa pagkakatalaga ng tungkulin ng mga tauhan, sina Changli at Lily na lang ang mas may karanasang miyembrong natira sa pangkat. Nasa isang grupo ako kasama si Changli, habang si Lily naman ay nasa isa pang grupo kasama ang dalawang baguhan sa pangkat. Noong Hunyo, sumulat sa amin ang mga lider. Sinasabing gusto nilang iangat si Changli para gawin ang tungkulin niya sa pangkat ng mga tagasuri ng teksto ng sambahayan ng Diyos, at tinanong kung payag siya. Habang binabasa ko ang sulat, hindi ko maiwasang hindi mapalagay. Kulang na nga sa tao ang pangkat. Bakit ililipat pa nila si Changli ngayon? Siya ang sandigan ng pangkat namin. Mahusay ang kakayahan niya at nauunawaan niyang mabuti ang mga prinsipyo. Kung aalis siya, kailangan kong pasanin ng mag-isa ang lahat ng gawain. Bukod pa sa kung gaano ito kahirap at nakakapagod, kung hindi ako makakapili ng anumang magagandang artikulo, hindi ba't sasabihin ng mga lider na masyadong mahina ang kapabilidad ko sa gawain at hindi ako angkop na gampanan ang tungkulin ng supervisor? Hindi ba't mapapahiya ako ng husto? Kahit na alam kong ang pag-aangat kay Changli ay makabubuti sa gawain ng iglesia at hindi ko dapat isaalang-alang lang ang sarili kong mga interes, sumama pa rin ang loob ko sa isiping aalis siya. Kaya gusto ko siyang pakiramdaman at alamin kung ano ang palagay niya. Sabi ni Changli, masyado akong maraming pagkukulang at natatakot akong hindi ako makakasabay kapag pumunta ako roon. Sobrang nakakahiya kung hindi ko magagawa ng maayos ang tungkulin ko. Sapat na ang kakayahan ko para sa gawain dito, kaya ayaw kong pumunta. Nang marinig ko siyang sabihin iyon, palihim akong natuwa at parang naalis ang bigat na dinadala ko. Bagamat nakahanap din ako ng ilang salita ng Diyos para makipagbahaginan sa Kanya, sa loob-loob ko, lubha akong umaasa na hindi siya aalis dahil mapapadali niyon ang gawain ko. Lumipas ang 3 araw at hindi pa rin sumasagot si Changli sa mga lider. Hindi na ako mapakali, kaya sinubukan ko ulit siyang usisain. Nakikita kong hindi ka pa rin sumasagot sa mga lider. Ano ba ang plano mong gawin? Sabi niya ay hindi pa rin siya nakapagpapasya. Pagkatapos ay pakunwari kong sinabi, para gawin ang tungkulin mo sa pangkat ng mga tagasuri ng teksto ng sambahayan ng Diyos, kailangan mong magkaroon ng pagkaarok sa ilang prinsipyo at magtaglay ng partikular na mga kasanayang propesyonal at kapabilidad sa gawain. Kung hindi, talagang hindi mo ito magagawa ng maayos. Pero mas magsasanay ka at mas mabilis na gagaling ang mga propesyonal na kasanayan mo roon. Sabi ni Changli ay mananalangin pa siya tungkol dito. Nang makita kong hindi pa rin nagpapahayag ng malinaw na saloobin si Changli, palagi akong hindi mapalagay at naisip ko, dapat ba akong makipagbahaginan ulit sa kanya at hikayatin siyang isaalang-alang ang mga layunin ng Diyos at magpasakop sa mga pagsasaayos ng iglesia? Pero pagkatapos ay may naisip na naman ako. Kung talagang aalis siya pagkatapos kong makipagbahaginan sa kanya, kakailanganin kong akuin ang lahat ng gawaing ito. Tiyak na bababa ang kahusayan ko. At kung bumaba ang mga resulta, anong iisipin ng mga lider sa akin? Matapos kong pag-isipan ito ng paulit-ulit, hindi na ako nakipagbahaginan sa kanya sa huli. Bagamat nakaramdam ako ng kaunting paninisi sa sarili, ang maisip na tatambak ang lahat ng gawain dito ay nagpakabog sa dibdib ko. Takot na takot akong papayag siyang pumunta sa ibang lugar para gawin ang kanyang tungkulin. Hindi, naisip ko. Kailangan kong sumulat sa mga lider at ipaliwanag ang aming aktwal na sitwasyon para panatilihin nila si Changli rito. Pero pagkatapos ay naisip ko ulit, kung gagawin ko iyon, hindi ba't sasabihin ng mga lider na masyado akong makasarili
na hindi ko isinasaalang-alang ang mga layunin ng Diyos at na hinahadlangan ko ang sambahayan ng Diyos sa pag-aangat at paglilinang ng mga tao. Matapos pag-isipan ito ng paulit-ulit, binura ko ang liham na sinimulan kong isulat. Sa loob ng ilang araw, laging nasa isip ko ang bagay na ito. Lumipas pa ang 2 araw at napansin kong iba na ang ekspresyon ni Changli kaysa karaniwan. Nakarelax na ang kanyang mga kilay at mukhang sinimulan na niyang isulat ang kanyang tugon. Pagkatapos isulat ni Changli ang kanyang tugon, sabi kong tinanong kung ano ang napagpasyahan niya. Nang marinig kong pumayag siyang pumunta, medyo nadismaya ako. Sa pag-alis niya, mawawalan ako ng isang may kakayahang katuwang, kaya talagang atubili akong hayaan siyang umalis. Pero dahil nakapagdesisyon na, wala akong magawa kundi magpasakop. Inalo ko na lang ang sarili ko. Maghahanap na lang ako ng ibang angkop na tao mula sa iglesia. Kahit papaano ay pinapasan pa rin ni Lilin ang gawain sa kabilang grupo. Kailangan ko lang dagdagan pa ang gagawin ko sa parte ko. Hindi naman siguro nito masyadong maaantala ang pag-usad ng gawain. Kalaunan, 3 bagong miyembro ang inilipat sa aming grupo. Makalipas ang 1 buwan, naarok na ng 3 baguhang miyembro ang ilan sa mga prinsipyo. Noong sandaling iyon, nakatanggap ako ng sulat mula sa mga lider. Sinasabing ililipat nila ang lider ng pangkat, si Lilin, sa pangkat ng mga gumagawa ng himno para magsilbi bilang supervisor nito. Pagkarinig ko nito, nakaramdam ako ng pag-aatubili. Naisip ko, kulang na nga sa tao ang pangkat at mahusay ang kakayahan ni Lilin at tinutulungan niya akong pasanin ang malaking bahagi ng gawain ko. Kung ililipat siya, wala akong magiging oras para pangasiwaan ng mag-isa ang gawain ng 2 grupo. Kung hindi ako makakapili ng anumang artikulong pasok sa pamantayan, ano na lang ang iisipin ng mga leader sa akin? Hindi ba't sasabihin nilang wala akong kapabilidad sa gawain? Kung walang maging resulta ang gawain at matatanggal ako, hindi ba't lubusan akong mapapahiya? Hindi. Sa pagkakataong ito, kailangan kong sumulat sa mga leader. Kailangan kong panatilihin si Lilin dito ano man ang mangyari. Hindi ko siya pwedeng hayaang umalis. Kaya sumulat ako sa mga leader. Sinasabing, kailangan pang linangin ang mga bagong miyembro. Maaari bang hintayin muna natin hanggang sa maging ganap na sanay na sila bago ilipat si Lilin? Ang totoo, may 2 tao sa grupo ni Lilin na 3 o 4 na buwan nang nalinang at kaya nang hawakan ang ilan sa gawain. Pero para mapanatili ang matatag na mga resulta, gusto ko pa rin panatilihin si Lilin. Sa ganoong paraan, makakaiwas ako sa maraming abala. At kung bumuti ang mga resulta ng gawain, makukuha ko pa ang paghanga ng mga leader. Pero sinabi ng mga leader na naapektuhan na ang gawain ng pangkat ng mga gumagawa ng himno dahil wala silang supervisor. At sinabihan ako na mas umasa sa Diyos at pasanin ang tungkuling ito. Pagkabasa ng sulat, hindi talaga ako mapanatag. Sa isip-isip ko, itong mga leader na ito, alam na alam nila ang aktwal na sitwasyon sa pangkat namin. Pero sunod-sunod pa rin silang naglilipat ng mga tao. Hindi ba't mabubuwag lang ang pangkat namin? Ako na ang mamamahala sa gawain ng 2 grupo. Bukod sa dadami ang gawain, tiyak na bababa rin ang mga resulta. Noong mga araw na iyon, nawalan ako ng gana sa tungkulin ko at nalilito ako sa ginagawa ko sa kahit anong bagay. Hindi ko na rin alam kung ano ang sasabihin sa Diyos sa mga panalangin ko at hindi ako makatuon sa mga salita ng Diyos kapag binabasa ko ang mga ito. Sa gabi, pabiling-biling ako at hindi makatulog. Ang isip ko ay punong-puno ng isiping, paano ko lilinangin ng mag-isa ang mga bagong miyembro ng 2 grupo? Masyadong mahirap ang tungkuling ito. Sa paghihirap ko, nanalangin ako sa Diyos. O Diyos, mula nang ilipat si Changli at pagkatapos ay si Lilin,
Nag-aalala ako na hindi maarok ng mga bagong miyembro ang mga prinsipyo at hindi sila makapili ng mga artikulong pasok sa pamantayan. At kapag hindi nagbunga ang gawain, mamaliitin ako ng mga lider. Alam kong nagtatalaga ang mga lider ng tauhan batay sa mga pangangailangan ng gawain. Pero hindi talaga makapagpasakop ang puso ko. Naway gabayan mo ako na makilala ang sarili ko at maunawaan ang mga layunin mo. Sa aking mga devosyonal, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos at nakaramdam ako ng matinding panunumbat. Sabi ng Diyos, sa sambahayan ng Diyos, ang lahat ng naghahangad sa katotohanan ay nagkakaisa sa harap ng Diyos, hindi watak-watak. Pinagsisikapan nilang lahat ang iisang layon, ang tuparin ng maayos ang kanilang tungkulin, gawin ng maayos ang gawaing itinatalaga sa kanila, kumilos ayon sa mga katotohanang prinsipyo, gawin ang hinihingi ng Diyos at matugunan ang kanyang mga layunin. Kung ang iyong layon ay hindi para dito, kundi para sa sarili mong kapakanan, para matugunan ang mga makasarili mong pagnanais, iyan ay pagpapakita ng isang satanikong tiwaling disposisyon. Sa sambahayan ng Diyos, ang mga tungkulin ay ginagawa ayon sa mga katotohanang prinsipyo, samantalang ang mga kilos ng mga walang pananampalataya ay pinamamahalaan ng kanilang mga satanikong disposisyon. Ito ay dalawang landas na labis na magkaiba. Ang mga walang pananampalataya ay kinikimkim ang sarili nilang mga pakana. Ang bawat isa sa kanila ay may sarili nilang mga pakay at plano, at ang lahat ay namumuhay para sa sarili nilang mga interes. Ito ang dahilan kung bakit nag-aagawan silang lahat para sa bawat kaunting pakinabang at tumatangging makipagkompromiso ng kahit kaunti. Watak-watak sila, hindi nagkakaisa, dahil hindi iisa ang kanilang layon. Magkatulad ang intensyon at kalikasang nasa likod ng kanilang ginagawa. Lahat sila ay gumagawa para sa kanilang sarili lamang. Hindi naghahari ang katotohanan dito. Ang naghahari at namumuno sa lahat ng ito ay ang kanilang mga satanikong tiwaling disposisyon. Kinukontrol sila ng kanilang mga satanikong tiwaling disposisyon at hindi nila mapigilan ang sarili nila, kaya't lumulubog sila ng lumulubog sa kasalanan. Sa sambahayan ng Diyos, kung ang puwersang nagtutulak, motibasyon, mga prinsipyo at mga pamamaraan ng inyong mga kilos ay hindi naiiba sa mga walang pananampalataya, kung kayo ay minamanipula, kinokontrol at dinudumina rin ng inyong mga satanikong tiwaling disposisyon, at kung ang puwersang nagtutulak sa inyong mga kilos ay ang sarili ninyong mga interes, reputasyon, pride, at katayuan, ang paggampan ninyo sa inyong tungkulin ay hindi maiiba sa kung paano ginagawa ng mga walang pananampalataya ang mga bagay-bagay. Pagkabasa ng mga salita ng Diyos, nagnilay-nilay ako sa aking sarili. Nang sumulat ang mga lider para sabihing gusto nilang ilipat si Changli, nag-alala ako na kung aalis siya, ang pagbaba ng mga resulta ng aming gawain ay makakaapekto sa aking reputasyon sa paningin ng mga lider, kaya ayaw ko siyang hayaang umalis. Nang marinig kong sinabi ni Changli na ayaw niyang pumunta para magsanay sa pangkat ng mga tagasuri ng teksto ng sambahayan ng Diyos, palihim akong natuwa. Sa panlabas, nakipagbahaginan ako sa kanya tungkol sa mga layunin ng Diyos. Pero sa totoo lang, sinusubukan kong pakiramdaman ang mga iniisip niya. Umaasang mananatili siya at lilinangin ang mga bagong miyembro ng grupo at mapapatakbo ang gawain para matugunan ang pagnanais ko para sa katayuan at reputasyon. Nang makita kong hindi pa rin niya nililinaw ang kanyang desisyon, hindi lamang sa hindi ako nakipagbahaginan tungkol sa mga layunin ng Diyos, kundi desperado pa akong umasa na hindi siya aalis. Naisip ko pa ngang sumulat ng liham sa mga lider para bigyang diin ang mga paghihirap ng pangkat para mapanatili siya. Pagkatapos mailipat si Changli,
Naisip ko na kayang linangin ni Lilin ang mga bagong miyembro ng grupo at hindi masyadong maaapektuhan ang gawain. Pero sa hindi inaasahan, gusto na rin ng mga leader na ilipat si Lilin. Biglang napuno ng mga reklamo at paglaban ang puso ko at hindi talaga ako makapagpasakop. Naramdaman ko na hindi isinasaalang-alang ng mga leader ang aming aktwal na mga paghihirap at sumulat pa ako ng liham sa mga leader para hilingin na huwag nilang ilipat si Lilin. Nag-aalala na ang pagbaba sa mga resulta ng gawain ay magiging dahilan para mawala ang magandang imahe ko sa mata ng mga leader. Palagi kong isinasaalang-alang ang sarili kong mga interes at hindi ang gawain ng iglesia. Napakamakasarili at kasuklam-suklam ko. Nilinaw na ng mga leader na naantala ang gawain ng pangkat ng mga gumagawa ng himno dahil wala silang supervisor. At inililipat nila si Lilin para sa kapakanan ng gawain ng iglesia. Pero para protektahan ang sarili kong reputasyon at katayuan, ayaw kong hayaang umalis si Lilin. Kahit nakikita kong nakukompromiso ang gawain ng iglesia, wala talaga akong normal na pagkatao. Nag-aaway at nag-aagawan ang mga walang pananampalataya sa bawat maliit na bagay para sa pansariling interes. Para maging epektibo ang gawain sa mga artikulong pinangangasiwaan ko, binaliwala ko ang gawain ng kabilang pangkat at sinubukan kong panatilihin si Lilin para mapangalagaan ang sarili kong reputasyon at katayuan. Ang mga kilos ko ay walang ipinagkaiba sa mga kilos ng mga walang pananampalataya. Talagang napakamakasarili ko at lubos na kasuklam-suklam ako. Sa pag-iisip nito, labis kong pinagsisihan ito at nanalangin ako sa Diyos, handang magsisi. Noong Setyembre 2021, isang bagong pangkat para sa sermon ang binuo sa iglesia dahil sa mga pangangailangan ng gawain. Ako ang naging responsable para sa mga artikulo ng patotoong batay sa karanasan sa buhay, habang ang kapatid na lalaking katuwang ko naman ang responsable para sa gawain sa sermon. Sumulat sa amin ang mga leader. Hinihiling na palawakin namin ang aming saklaw para magsala ng mga taong makakasulat ng mga sermon at gumawa rin ng mga makatwirang pag-aayos sa pagtatalaga ng mga tungkulin batay sa mga kalakasan at resulta ng bawat isa sa pangkat ng mga tagasuri ng teksto. Pagkatapos ng mga pagsasaayos ng tauhan, mas kakaunti na ang nagsusulat ng mga sermon na nagpaantala sa pag-usad ng gawain. Pagkatapos ay nakipag-usap sa akin ang kapatid na katuwang ko tungkol sa paglipat kay Sister Jolie mula sa aking sakop na responsibilidad papunta sa pangkat ng sermon. Pagkarinig ko nito, nakaramdam ako ng pag-aatubili. Naisip ko, mahusay ang kakayahan ni Jolie. Naarok na niya ang ilang prinsipyo at nakakakuha siya ng mga resulta sa pagpili ng mga artikulo. Kung ililipat siya, hindi ba't bababa ang mga resulta ng gawain? Sa pag-iisip nito, tumanggi ako. Ano man ang sabihin ng kapatid, hindi ako pumayag sa paglipat ni Jolie. Sa totoo lang, malinaw sa akin na hindi lang naarok ni Jolie ang mga prinsipyo sa pagpili ng mga artikulo, kundi mayroon din siyang mga pananaw at angkop siyang magsulat ng mga sermon. Ngayon, mas marami pang tao ang kailangan para magsulat ng mga sermon para ipangaral ang ebanghelyo at magpatotoo sa Diyos. Kaya ang paglilipat sa kanya ay magiging kapakipakinabang sa gawain. Hindi ba't masyado akong nagiging makasarili sa pagpigil sa kanya? Sa pag-iisip nito, medyo nakaramdam ako ng paninisi sa sarili. Pero pagkatapos ay naisip ko na kung ililipat siya, maaapektuhan ang gawain sa mga artikulo. At kung bumaba ang mga resulta ng gawain, tiyak na sasabihin ng mga leader na ang mga nakaraang resulta ay nakamit dahil sa pakikipagtulungan ng brother sa pangkat. Hindi ba't magmumukha akong walang kwenta? Nagtatalo ang kalooban ko at hindi ko alam ang gagawin at nawalan ako ng gana sa aking tungkulin.
Napagtanto kong hindi tama ang kalagayan ko, kaya nanalangin ako at naghanap. Bakit sa tuwing may inililipat na isang taong may mahusay na kakayahan, nakakaramdam ako ng paglaban, hindi magawang magpasakop, at nawawalan pa ng gana sa aking tungkulin? Kalaunan, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Kung nalipat ang isang taong may mahusay na kakayahan mula sa nasasakupan ng isang antikristo para gumawa ng ibang tungkulin, masigasig na nilalabanan at tinatanggihan ito ng antikristo. Sa kanyang puso, gusto na niyang magbitiw at wala na siyang gana na maging isang leader o pinuno ng pangkat. Anong problema ito? Bakit wala siyang pagsunod sa mga pagsasaayos ng iglesia? Iniisip niya na ang paglilipat sa kanyang kanang kamay ay makakaapekto sa mga resulta at pag-usad ng kanyang gawain at na maaapektuhan ang kanyang katayuan at reputasyon dahil dito, kaya mapipilitan siyang higit na magtrabaho at magdusa para magarantiya ang mga resulta na siyang huling bagay na nais niyang gawin. Nasanay na siya sa kaginhawahan at ayaw niyang gumawa ng mas maraming gawain at mas magdusa pa, kaya ayaw niyang pakawalan ang taong iyon. Kung ipinagpipilitan ng sambahayan ng Diyos ang paglilipat, nagrereklamo siya ng husto at gusto pa nga niyang isantabi ang sarili niyang gawain. Hindi ba ito makasarili at ubod ng sama? Ang hinirang ng mga tao ng Diyos ay dapat sentralisadong itinatalaga ng sambahayan ng Diyos. Wala itong kinalaman sa sino mang lider, pinuno ng pangkat, o individual. Lahat ay kailangang kumilos ayon sa prinsipyo. Ito ang panuntunan ng sambahayan ng Diyos. Hindi kumikilos ang mga antikristo nang ayon sa mga prinsipyo ng sambahayan ng Diyos. Palagi silang nagpapakana alang-alang sa sarili nilang katayuan at mga interes, umaasang magagamit ang mga kapatid na may mahuhusay na kakayahan para pagserbisyohan sila upang palakasin ang kanilang kapangyarihan at katayuan. Hindi ba't makasarili ito at ubod ng sama? Sa panlabas, ang pagpapanatili ng mga taong may mahuhusay na kakayahan sa tabi nila at ang hindi nila pagpayag na ilipat ang mga ito ng sambahayan ng Diyos ay lumilitaw na parang iniisip nila ang gawain ng iglesia. Pero ang totoo, iniisip lang nila ang sarili nilang kapangyarihan at katayuan at hindi talaga ang tungkol sa gawain ng iglesia. Natatakot sila na hindi nila magagawa ng maayos ang gawain, matatanggal at mawawala ang kanilang katayuan. Binabaliwala ng mga antikristo ang mas malawak na gawain ng sambahayan ng Diyos. Iniisip lang ang kanilang sariling katayuan. Pinoprotektahan ang sarili nilang katayuan ng walang pakundangan sa idudulot nito sa mga interes ng sambahayan ng Diyos at dinedepensahan nila ang sarili nilang katayuan at mga interes kahit ikapinsala ng gawain ng iglesia. Makasarili ito at ubod ng sama. Ganyang uri ng mga tao ang mga antikristo. Lagi nilang itinuturing ang gawain ng iglesia at ang mga kapatid at maging ang lahat ng pag-aari ng sambahayan ng Diyos na nasa saklaw ng kanilang responsibilidad bilang sarili nilang pribadong pag-aari. Naniniwala sila na sila ang magpapasya kung paano ipamamahagi, ililipat at gagamitin ang mga bagay na ito at na hindi pinapayagang makialam ang sambahayan ng Diyos. Kapag nasa mga kamay na nila ang mga ito, parang pag-aari na ang mga ito ni Satanas. Walang sino mang pinapayagang hawakan ang mga ito. Sila ang mga bigatin, ang mga pinakaamo, at sino man ang pumunta sa kanilang teritoryo ay kailangang sumunod sa kanilang mga utos at pagsasaayos ng may mabuting asal at ng masunurin at kumuha ng hudyat mula sa kanilang mga ekspresyon. Ito ang pagpapamalas ng pagiging makasarili at ubod ng sama sa karakter ng mga antikristo. Wala silang pagsasaalang-alang sa gawain ng sambahayan ng Diyos. Hindi nila sinusunod ang prinsipyo kahit kaunti at iniisip lamang ang sarili nilang mga interes at katayuan na pawang mga tanda ng pagiging makasarili at ubod ng sama ng mga antikristo. Mula sa mga salita ng Diyos,
Nakita ko na ang kalikasan ng mga antikristo ay lubhang makasarili at kasuklam-suklam. Kapag ginagawa nila ang kanilang mga tungkulin, hindi nila talaga isinasaalang-alang ang mga layunin ng Diyos. Ano man ang gawin nila, ang sarili lamang nilang mga interes ang isinasaalang-alang nila. Para maprotektahan ang sarili nilang reputasyon at katayuan, mahigpit nilang pinanghahawakan ang mga taong may mahusay na kakayahan, hindi pinahihintulutan na may talaga ng sambahayan ng Diyos sa ibang tungkulin. Hindi ba't pareho lang ng sa isang antikristo ang mga pagpapamalas ko? Nang ilipat si Changli, labis akong nag-atubili dahil natakot ako na ang pagbaba ng mga resulta ng gawain ay makaaapekto sa aking reputasyon at katayuan. Nang marinig kong gusto ng mga lider na ilipat ang may kapabilidad kong katuwang na si Lilin, lalo pang napuno ng paglaban ang puso ko. Sumulat pa ako ng liham sa mga lider dahil sa aking tiwaling disposisyon. Sinusubukang pigilan silang ilipat si Lilin. Nang makita kong hindi ko nakuha ang gusto ko, naging negatibo ako at nagpakatamad sa aking tungkulin. Matapos maitatag ang pangkat ng sermon, ipinaalam sa akin ng kapatid na nakikipagtulungan sa akin na si Jolie ay may mga pananaw at angkop na magsulat ng mga sermon. Alam ko rin na ang paglipat sa kanya ay magiging kapakipakinabang sa gawain sa sermon. Pero para protektahan ang sarili kong reputasyon at katayuan, tumanggi akong hayaan siyang umalis kahit na maraming beses itong tinalakay sa akin ng aking katuwang na nagpaantala sa pag-usad ng gawain sa sermon. Palagi kong gustong panatilihin sa tabi ko ang mga miyembro ng pangkat na may mahusay na kakayahan para magamit ko sila. Hindi ba't itinuturing kong kasangkapan ang aking mga kapatid sa paghahangad ko ng reputasyon at katayuan? Malinaw kong alam na naaapektuhan na ang gawain ng kabilang pangkat at mas kailangan nila ng mga tao kaysa sa pangkat namin. Pero tumanggi pa rin akong hayaan siyang umalis. Mas gugustuhin ko pang makita na napipinsala ang gawain ng iglesia kaysa itigil ang pagprotekta sa sarili kong mga interes. Talagang napakamakasarili at kasuklam-suklam ko. Hindi ba't pareho lang ang kalikasan ng aking mga kilos sa mga kilos ng mga siga at mga naghahari-harian na inilalantad ng Diyos? Hindi ko pinayagan ang sino man na ilipat ang mga taong kapakipakinabang sa aking reputasyon at katayuan. At palagi kong gustong kontrolin ng mahigpit ang mga tao. Tinatahak ko ang landas ng isang antikristo. Kung magpapatuloy ako ng ganito, tiyak na itataboy at ititiwalag ako ng Diyos. Pagkatapos, nagbasa pa ako ng mga salita ng Diyos at lalo ko pang naunawaan ang malubhang kalikasan ng aking mga kilos. Sabi ng Diyos, ano ang pamantayang ginagamit para husgahan kung mabuti o masama ang mga ikinikilos at inaasal ng isang tao? Ito ay kung taglay ba niya o hindi, sa kanyang mga iniisip, ibinubunyag at ikinikilos, ang patotoo tungkol sa pagsasagawa ng katotohanan at pagsasabuhay ng katotohanang realidad. Kung wala ka ng realidad na ito o hindi mo ito isinasabuhay, walang duda, isa kang taong gumagawa ng masama. Ano ang tingin ng Diyos sa mga taong gumagawa ng masama? Sa paningin ng Diyos, ang mga iniisip at mga panlabas mong kilos ay hindi nagpapatotoo para sa Kanya, ni nagpapahiya o tumatalo kay Satanas. Sa halip, nagbibigay ang mga ito ng kahihiyan sa Kanya at puno ang mga ito ng mga marka ng pagsira ng dangal niya. Hindi ka nagpapatotoo para sa Diyos. Hindi mo ginugugol ang sarili mo para sa Diyos, ni isinasakatuparan ang mga responsibilidad at obligasyon mo alang-alang sa Diyos. Sa halip, kumikilos ka para sa iyong sariling kapakanan. Ano ang kahulugan ng para sa iyong sariling kapakanan? Sa tiyak na pananalita, ang ibig sabihin nito ay para sa kapakanan ni Satanas. Sa makatwid, sa bandang huli, sasabihin ng Diyos,
Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Sa mga mata ng Diyos, hindi ituturing na mabubuting gawa ang iyong mga ikinilos. Ituturing ang mga ito na masasamang gawa. Hindi lamang mabibigong makamit ng mga ito ang pagsang-ayon ng Diyos, kukundinahin pa ang mga ito. Ano ang inaasahang makamit ng isang tao mula sa ganitong pananampalataya sa Diyos? Hindi ba't mawawala ng saysay sa huli ang gayong pananampalataya? Mula sa mga salita ng Diyos na unawaan ko na sinusukat ng Diyos kung mabuti o masama ang mga kilos ng isang tao batay sa kanyang mga intensyon at panimulang punto. Kung itinataguyod ba niya ang mga interes ng sambahayan ng Diyos o ang kanyang sariling personal na mga interes. Sa paghahambing ng sarili ko sa mga salita ng Diyos, nagnilay-nilay ako na sa mga paglilipat ng tungkulin ng mga tauhan na ito, hindi ko iniisip kung paano ko mapalulugod ang Diyos. Sa halip ay isinasaalang-alang ko ang sarili kong reputasyon at katayuan sa bawat pagkakataon. Para maprotektahan ang aking reputasyon at katayuan, sinubukan kong pigilan ang mga leader na ilipat ang aking mga sister. Kahit na nakaramdam ako ng paninisi sa sarili, nagmatigas pa rin akong subukang panatilihin sila. Nang hindi ko makuha ang gusto ko, naging negatibo ako at nawala ng gana sa aking tungkulin. Sa aking mga iniisip at pagpapamalas, hindi ako nagsasagawa ng katotohanan upang palugurin ang Diyos. Ito ay kasamaan sa paningin ng Diyos at nagdulot ng kanyang pagkapuot at pagkamuhi. Naisip ko ang panahon noong gumagawa ang Panginoong Hesus. Hindi tinanggap ng mga punong saserdote at mga pareseyo ng Hudaismo ang gawain ng Panginoong Hesus. At nilabanan at kinundina pa nga siya. Para maprotektahan ang kanilang sariling katayuan at kabuhayan, mahigpit nilang kinontrol ang mga mananampalataya at walang kahihiyan pang sinabi na pag-aari nila ang mga mananampalataya. Pareho lang ang mga pastor at elder sa mundo ng relihiyon ngayon. Para maprotektahan ang kanilang sariling katayuan, pinipigilan nila ang mga mananampalataya na siyasatin ang tunay na daan. Inaangkin ang mga tupa ng Diyos bilang kanila. Sinasalungat ang Diyos at nakikipagkompetensya sa Kanya para sa mga tao. Sila ay naging masasamang alipin at mga antikristong ibinunyag ng Diyos. Mayroon bang anumang pagkakaiba sa pagitan ng kalikasan ng aking mga kilos at ng sa mga pareseyo o ng sa mga pastor at elder sa mundo ng relihiyon? Para maprotektahan ang personal kong reputasyon at katayuan, hinadlangan ko ang paglipat ng isang taong may talento na nagpaantala sa pag-usad ng gawain sa sermon. Isa itong pagkakasala laban sa disposisyon ng Diyos. Nang mapagtanto ito, nakaramdam ako ng matinding takot. Kung hindi ako magsisisi, ang kalalabasan ko ay magiging katulad ng sa mga pareseyo at mga pastor at elder ng mundo ng relihiyon. Tiyak na isusumpa at parurusahan ako ng Diyos. Nang mapagtanto ko ang kaseryosohan ng problema, gusto kong lutasin ang aking mga isyu. Kalaunan, nabasa ko ang 2 sipi ng mga salita ng Diyos at nakahanap ako ng landas ng pagsasagawa. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kung gumagawa ka lamang ng mga bagay para makita ng iba, at lagi mong nais na makuha ang papuri at paghanga ng iba, at hindi mo tinatanggap ang pagsisiyasat ng Diyos, nasa puso mo pa ba ang Diyos? Ang gayong mga tao ay walang may takot sa Diyos na puso. Huwag kang laging gumawa ng mga bagay para sa sarili mong kapakanan at huwag mong palagi ang isaalang-alang ang iyong mga sariling interes. Huwag mong isipin ang iyong sariling pride, reputasyon at katayuan. Huwag mong isaalang-alang ang mga personal mong interes. Kailangan mong isaalang-alang higit sa lahat ang mga interes ng sambahayan ng Diyos at unahin ang mga iyon. Dapat kang maging mapagsaalang-alang sa mga layunin ng Diyos at higit sa lahat, magnilay-nilay kung mayroon ba o walang mga halo sa paggampan mo sa iyong tungkulin. Kung ikaw ba ay naging deboto, kung natupad mo ang iyong mga responsibilidad, at kung naibigay mo ang lahat mo, gayon din, kung buong puso mo bang iniisip o hindi ang iyong tungkulin at ang gawain ng iglesia.
Kailangan mong isaalang-alang ang mga bagay na ito. Kung madalas mong isipin ang mga ito at unawain ang mga ito, magiging mas madali para sa iyo na gampanan ng maayos ang iyong tungkulin. Ang tanging eksepsyon ay kung mahina ang iyong kakayahan, o mababaw ang iyong karanasan, o hindi ka sapat na bihasa sa iyong profesional na gawain, at humahantong ito sa paglitaw ng ilang pagkakamali o kakulangan sa iyong gawain, at pinipigilan na makamit ang magagandang resulta, ngunit ginagawa mo na ang lahat ng iyong makakaya. Hindi ka kumikilos para bigyang kasiyahan ang iyong mga makasariling pagnanais o kagustuhan. Sa halip, sa bawat aspekto, ay nagbibigay ka ng pagsasaalang-alang sa gawain ng iglesia at sa mga interes ng sambahayan ng Diyos. Bagamat maaaring hindi ka nagkakamit ng magagandang resulta sa iyong tungkulin, naitama na ang puso mo. Kung, dagdag pa rito, nagagawa mong hanapin ang katotohanan upang malutas ang mga problema sa iyong tungkulin, magiging pasok ka sa pamantayan sa paggampan mo sa iyong tungkulin at, kasabay nito, papasok ka sa katotohanang realidad. Kung gayon, ikaw ay magkakaroon ng patotoo. Para sa lahat ng gumagampan ng tungkulin, gaano man kalalim o kababaw ang kanilang pagkaunawa sa katotohanan, ang pinakasimpleng pagsasagawa para sa pagpasok sa katotohanang realidad ay ang isipin ang mga interes ng sambahayan ng Diyos sa bawat pagkakataon, binibitiwan ang kanilang mga makasariling pagnanais, mga personal na intensyon, mga motibo, reputasyon at katayuan, at inuuna ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Ito ang pinakamababang dapat nilang gawin. Kung hindi man lang ito magawa ng isang taong gumagampan ng tungkulin, paano masasabi na ginagampanan niya ang kanyang tungkulin? Hindi iyon paggampan ng kanyang tungkulin. Dapat mo munang isipin ang mga interes ng sambahayan ng Diyos, isaalang-alang ang mga layunin ng Diyos, at ikonsidera ang gawain ng iglesia. Unahin mo muna ang mga bagay na ito. Pagkatapos niyan, saka mo lamang maaaring isipin ang katatagan ng iyong katayuan o kung ano ang tingin sa iyo ng iba. Hatiin ito sa 2 hakbang, gumagawa ng kaunting kompromiso. Hindi ba't nararamdaman ninyo na ginagawa nitong medyo mas madali ang mga bagay-bagay? Kung magsasagawa ka ng ganito sa loob ng ilang panahon, mararamdaman mo na ang pagpapalugod sa Diyos ay hindi isang mahirap na bagay. Dagdag pa rito, kung magagawa mong tuparin ang iyong mga responsibilidad, tuparin ang iyong mga obligasyon at tungkulin, isantabi ang iyong mga makasariling pagnanais, intensyon at motibo, magpakita ng pagsasaalang-alang sa mga layunin ng Diyos at unahin ang mga interes ng sambahayan ng Diyos, ang gawain ng iglesia at ang tungkuling dapat mong gampanan. Kung gayon, pagkatapos dumanas ng ganito sa loob ng ilang panahon, mararamdaman mo na ang pag-asal sa ganitong paraan ay mabuti, na dapat mamuhay ang mga tao sa isang matapat at hayag na paraan, at na hindi sila dapat mamuhay ng walang paninindigan, marumi, at mababang uri, kundi sa halip ay dapat silang maging marangal at makatarungan. Mararamdaman mo na ito ang wangis na dapat isabuhay ng isang tao. Unti-unti, mababawasan ang pagnanais mong bigyang kasiyahan ang sarili mong mga interes. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko ang mga layunin at hinihingi ng Diyos. Ano man ang gawin ko, dapat itama ko ang aking mga intensyon at tanggapin ang pagsisiyasat ng Diyos. Hindi isaalang-alang ang sarili kong reputasyon o katayuan, unahin ang mga interes ng sambahayan ng Diyos, at tuparin ang sarili kong tungkulin at responsibilidad. Lalo na't isa akong supervisor, dapat ay aktibo kong nilinang ang mga taong may talento at inangat at nilinang ang lahat ng kapatid na may mga kalakasan na nasasaklaw ng aking responsibilidad para magampanan nila ang kanilang mga papel sa mga angkop na tungkulin. Matapos maunawaan ang mga layunin ng Diyos, handa na akong bitiwan ang sarili kong mga interes at magsagawa ayon sa mga salita ng Diyos. Kinailangan kong unahin ang gawain ng iglesia at itigil na ang pagiging napakamakasarili. Sa gulat ko,
Pagkatapos ng isang panahon ng pagsasanay, mabilis na umunlad ang 3 bagong miyembro ng grupo sa pagpili ng mga artikulo at di nagtagal ay nagawa nilang pasanin ang gawain ng grupo. Noong 2023, ginagawa ko ang aking tungkulin bilang isang leader ng iglesia at si Sister Ishran ang responsable sa gawain ng ebanghelyo. May kasanayan siya sa pangangaral ng ebanghelyo, may mahusay na kakayahan at kapabilidad sa gawain at kaya niyang gumawa ng nag-iisa. Isang araw noong Mayo, hiniling sa amin ng mga nakatataas na lider na sumulat ng isang ebalwasyon para kay Ishran dahil inihahanda nila na ilipat siya para pangasiwaan ang gawain ng ebanghelyo na may mas malawak na saklaw ng responsibilidad. Nang marinig ang balitang ito, nagitla ako at naisip ko, kasi simula pa lang bumuti ng gawain ng ebanghelyo na pinangangasiwaan ni Ishran kamakailan. Kung ililipat siya, kailangan kong maghanap ng bago. Kung hindi ako makakahanap ng angkop na manggagawa ng ebanghelyo at bababa ang mga resulta ng gawain ng ebanghelyo, ano na lang ang iisipin ng iba sa akin? Nakaramdam ako ng kaunting paglaban. Noong magrereklamo na sana ako sa sister na nakikipagtulungan sa akin, napagtanto kong hindi tama ang kalagayan ko. Bakit ko na naman isinasaalang-alang ang sarili kong mga interes? Naisip ko ang mga salita ng Diyos. Kapag kinakailangan ng gawain ng sambahayan ng Diyos, sino man sila, lahat ay dapat magpasakop sa koordinasyon at mga pagsasaayos ng sambahayan ng Diyos at hindi dapat kontrolin ng sino mang individual na leader o manggagawa na para bang pag-aari niya sila o nasa sa ilalim sa kanyang mga desisyon. Ang pagsunod ng hinirang ng mga tao ng Diyos sa sentralisadong mga pagsasaayos ng sambahayan ng Diyos ay ganap na natural at may katwiran at hindi maaaring suwayin ng sino man ang mga pagsasaayos na ito maliban kung gumagawa ang isang individual na leader o manggagawa ng isang arbitraryong paglilipat na hindi alinsunod sa prinsipyo, kung magkagayon ay maaaring suwayin ang pagsasaayos na ito. Kung ang isang normal na paglilipat ay isinasagawa ng ayon sa mga prinsipyo, dapat na sumunod ang lahat ng hinirang ng mga tao ng Diyos at walang leader o manggagawa ang may karapatan o anumang dahilan para subukang kontrolin ang sinuman. Masasabi ba ninyo na may anumang gawain na hindi gawain ng sambahayan ng Diyos? Mayroon bang anumang gawain na hindi kinasasangkutan ng pagpapalaganap ng ebanghelyo ng kaharian ng Diyos? Lahat ng iyon ay gawain ng sambahayan ng Diyos, pantay-pantay ang bawat gawain, at walang iyo at akin. Kung ang paglilipat ay naaayon sa prinsipyo at batay sa mga pangangailangan ng gawain ng iglesia, dapat magpunta ang mga taong ito kung saan sila higit na kailangan. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang mga pagsasaayos sa mga tauhan ay dapat gawin ayon sa mga pangangailangan ng gawain ng sambahayan ng Diyos. At dapat kong tanggapin ang lahat ng paglilipat ng mga tauhan at magpasakop sa mga ito basta't makatwiran ang mga ito. Wala akong karapatang pigilan ang mga tao at huwag silang hayaang umalis. Hindi ko maaaring palaging isaalang-alang ang sarili kong mga interes. Saan man ilipat ang aking mga kapatid upang gawin ang kanilang mga tungkulin, lahat ito ay para sa pagpapakalat ng ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Ang pagpayag sa aking sister na pumunta sa isang angkop na lugar para gawin ang kanyang tungkulin ay magpapahintulot sa kanya na mas mahusay na may sakatuparan ang kanyang gampanin at magiging kapakipakinabang sa gawain ng iglesia. Matapos maunawaan ang mga layunin ng Diyos, isinaayos ko na magsulat ng isang ebalwasyon para kay Ishran ang mga kapatid at agad siyang nailipat hindi nagtagal pagkatapos niyon. Kalaunan, pumili kami ng mga bagong manggagawa ng ebanghelyo at pagkatapos ng isang panahon ng pagsasanay, pinasan din nila ang gawain. Hindi naapektuhan ang gawain ng ebanghelyo. Dati, palagi akong naniniwala na tiyak na bababa ang mga resulta ng gawain kung ililipat ang mga taong may talento. Pero ngayon, nakita ko
na walang katotohanan ang pananaw na ito. Ang pinakamahalagang bagay sa paggawa ng tungkulin ng isang tao ay kung tama ba ang kanyang puso. Kung kaya mong isaalang-alang ang mga layunin ng Diyos, bitiwan ang iyong mga personal na interes, unahin ang mga interes ng sambahayan ng Diyos, at magsagawa ayon sa mga salita ng Diyos, makikita mo ang pamumuno at mga pagpapala ng Diyos at lalong bubuti ang pagganap mo sa iyong tungkulin. Gaya ng sinasabi ng Diyos, patuloy na nagbubunga ng mas magagandang resulta ang mga bagay-bagay na ayon sa mga katotohanang prinsipyo, habang ang mga bagay naman na hindi ay lalong nagiging masama ang mga kinahihinatnan, kahit paakma ang mga ito sa mga kuro-kuro ng mga tao ng mga panahong iyon. Tatanggap ng kumpirmasyon ang lahat ng mga tao tungkol dito.